sagasa ang ulan ng pagpapala, dumadaluyong dumadagundong ang biyayang umaalon. Maagos tumataas ang baha ng pagpapala, walang humpay, tuloy-tuloy, saganay atin ng salukin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Welcome to the True Media Broadcast. Samantala, pakinggan lang natin ang musika at enjoy natin. Handang piging noon, paman sadyang ibinigay. Hallelujah, Ito po si Pastor Roland Santiago ng Christ Our Life Ministries in cooperation with Kingdom Builder Ministry, pinapangunahan ni Pastor Mark, at ng Super Rich God ng ating kapatid na si Pastor Carding Show. Pagpapala mong sapat, punong-puno, pumupuspos, purihin ngalan mo. Tuloy-tuloy, sumasagana sa yaman ni Ama. Labis-labis, sumahagibis, walang patid, walang kaparis. Hallelujah, Okay, ang pag-aaralan natin ngayon sa gabing ito ay tungkol sa kung bakit importante ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, mga kapatid, binabati namin ang lahat ng mga tagapakinig sa unang-unang broadcast natin ngayon. At nagpapasalamat tayo kay Pastor Mark na siyang naging bridge, okay, upang masimulan mulit ang ating broadcast. Okay, salamat din kay Pastor Butch Charbit na siyang nag-install ng ating instrumento na galing sa ating kapatid na si Pastor Carding Show. Okay, sa gabi ito, pagpapalain tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa ang importansya ng bakit kailangan pag-aralan ang Biblia. Alright. Ito ang ating pag-aaralan. Why study the Bible? Okay? Sa ating mga tagapakinig sa gabing ito, okay, ayan po ang ating pag-aaralan. Kung malinaw po ang inyong mga cellphone, ay mababasa po natin yan. Babasahin lang po natin, no? Para at least matutunan natin English, pero pwede nating ipaliwanag sa Tagalog. So the Bible is God's word, and He wishes to communicate with us through the Word of God through it. He wants us to tell you His ways and His will that will bring you peace, happiness, and abundant life. He wants to unfold you His plan of salvation, His truth, and His one true doctrine. He wants you to imitate the way He lives in every facet of your life.
So, God sent Jesus Christ to be your living example of how this is to be done. Sinabi ng Panginoon sa Kristo yan, no? Sa Matthew 11:30. So, the Bible contains accurate accounts of how Jesus lived and what He thought so that we can learn to imitate Him and do God's will. So, may mga guides po tayo kung kayo po ay willing kayo, maglagay lang po kayo dyan sa comment if you are interested. Okay, yung study guide ng God's Simple Plan of Salvation, Steps for New Christian Study Guide, Steps to Spiritual Maturity, at saka Gospel of John, Study Guide, Encouraging Daily Devotionals, right, at Christ-Centered monthly newsletter if you want. Hindi sa atin yan, pero pinopromote po natin. So, punta na po tayo sa how to study our Bible. Okay, so ano ang kalooban ng Diyos, no? Maraming mga tao ngayon, alright, they want to read the Bible, pero hindi lang sana natin babasahin. Okay, we need to study as well. So, marami din ang tumitingin sa Bible para magkaroon ng kasagutan ang kanilang mga katanungan. So, for example, ano sinasabi ng Biblia tungkol sa kaligtasan? Ano ang kalooban ng Diyos? Paano isuot ang Panginoon Kristo o ipamuhay ang kanyang buhay? Paano tayo lumakad ng naayon sa ating Panginoon Kristo? Alright, so paano din natin susundin ang kanyang ipinagagawang mga trabaho? Paano manalangin? Paano ang magsisi? Right? At paano ang mamuhay na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon Kristo? So itong pag-aaral ng salita ng Diyos ay upang maintindihan natin, malaman natin ang katotohanan. Right? At hindi naman yung aral ng aral na tayo ay nasadlak na doon sa puro aral pero wala namang nangyayari. So kailangan yung ating pag-aaral ay may kalakip na application. Right? Una sa lahat, mag-secure po tayo ng mga Bible po natin na madali nating intindihin. Alright, Tagalog version. Sa English naman, kung talagang thorough study, sa akin I recommend King James Bible as the authority in interpreting. Pero pag gusto nating maintindihan ay pwedeng magbasa naman ng ibang version. Ang problema lang minsan, yung ibang version ay nawawala yung ibang verse na gusto nating hanapin. Alright, so ang kaligtasan ay isang free gift. Alright, at hindi mo kailangan pumunta sa kolehiyo para makapagtapos para maintindihan ang Bible. Alright? At ang kaligtasan ay nakasaad sa kanyang salita. At hindi lamang kaligtasan, matuto tayong manalangin at i-commit natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Sinabi ng salita ng Diyos na hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Alright, ayon sa Colossians 3:17, Galatians 6 verse 9, at 2 Thessalonians 3:13. Alright, so tayo ay mga bagong nilalang ayon sa 2 Corinthians 5:17 kung tayo tumanggap sa Panginoon Kristo, kaya dapat tayo ay magpatuloy at isuot ang kanyang pagkatao sa ating mga buhay. So ano ang mga benepisyo ng pagbabasa ng salita ng Diyos? Alright. So ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Ayan, nandiyan na po. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring word of God. So ang salita ng Diyos, it will lead us to salvation. So kung tayo ay masigasig magbasa, masusumpungan naman natin yan. Yan din ang nagbibigay ng ating guide sa ating paglakad. Ayon sa Psalms 119 verse 105, the word is a lamp for my feet and a light unto my path. Kung tayo ay may mga kabigatan, alright, ang salita ng Diyos ang ating mapagkakatiwalaan upang tayo ay maibisan ang mga kabigatan na yan. Ayon sa Psalms 119 verse 28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word.
Hindi lamang yon, yung mga naghahanap ng karunungan at katalinuhan. Right? Okay, ang ayon sa Psalms 119 verse 130, the unfolding of your words gives light. It gives understanding to the simple. Right? So, ang salita ng Diyos ang ating pinakamagiting na proteksyon sa ating buhay. Ito ay parang kalasag upang tayo ay magwardyahan at mabigyan ng warning sa anumang mga danger na dumarating sa ating mga buhay. Ngunit kung mapabayaan natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos at hindi natin ito masusunod at hindi natin hindi tayo magkakaroon ng proper discernment kung ano ang tama at mali. So another one, right? Ang scripture ay nagbibigay ng kapayapaan. Okay? Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Yan ay naayon sa Psalms 119 verse 165. So kung minamahal natin ang batas ng Diyos, hindi tayo ma-offend. Right? Yan ang test of maturity, ang pagmamahal sa Diyos. Hindi ka ma-offend. Right? So, ang kapayapaan, right, ay tunay na sa Diyos lamang nanggagaling. Walang kapayapaan kung wala ang Panginoong Kristo. Right? Another, ang salita ng Diyos, right, ay nagbibigay ng kagalakan. So, yung joy na ito ay iba sa happiness. Yung happiness ay happy tayo kasi may happenings. Pero ang joy, kagalakan, ay from the inner part of our being. Yan ay bigay ng Diyos. Right? Meron mang mabuti o challenge na nangyari sa buhay natin, hindi tayo malulungkot kasi we have the joy of the Lord. So sa 111 ng Psalms 119, your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. Pag ikaw ay dumating na sa punto na ang iyong kagalakan ay ang salita ng Diyos, right, masasabi natin na ikaw ay lumalago na. Importante ang salita ng Diyos sapagkat dito ipinapahayag ang kaisipan at puso ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin siyang masunod, dapat nagbabasa tayo ng Word of God. Hindi natin pwedeng sabing, nagbabasa ako pero sumusunod ako pero hindi naman tayo nagbabasa. So ang salita ng Diyos ay magpakailanman. At kung tayo ay nananangan dito, hindi tayo mapapahiya. Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. So lahat ng nagtitiwala sa Kanya, of course, ay hindi mapapahiya at we will endure forever in the presence of the Lord. Alright? So, praise God. Yan ay napakagandang tuntunin sa buhay na kung inyong pakikinggan at susundin, yan ay guide na pwede nating matutunan, right? Masundan upang sa ganon, araw-araw gawin natin ito makakatulong sa ating mga buhay. So, kung ikaw ay hindi pa tumanggap sa Panginoong Kristo, ang mga salitang ito ay parang wala lang. Pero kung gusto nating maintindihan ang salita ng Panginoon, ay ako'y nagbibigay ng paanyaya, tatanggapin natin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, isuko natin ang ating buhay sa Kanya at siya ang ating Panginoon. At magbibigay lamang ako ng isang napakagandang panalangin na pwede niyong sundin at intindihin. Isang panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Right? Ang panalangin na ito ay ganito. Tayo ay pwede niyong sundan ito. Sino man tayo, nasa man tayo sa parte ng mundong ito. Right? Kung ikaw ay naintindihan mo, of course, Tagalog ito ang ating pinaparating ngayon, bagamat English ang ating pinag-uusapan at material na ating binasa. Alright? Ay pwede po tayong manalangin. Okay, ng ganitong panalangin. Panalangin ng pagpapakumbaba, pagtanggap sa Panginoong Kristo, pagsuko ng ating buhay. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso. Ako'y sumasampalataya na kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na inyong iniaalay sa akin. Tinatanggap ko po ang kapatawaran ng lahat ng aking mga kasalanan. Mula sa araw na ito,
ako'y nangangakong susunod sa iyo, Panginoon, magbabasa ng iyong salita at isasagawa upang sa ganon ay makapagpatuloy ako sa buhay na ibinibigay ninyo, bagong buhay na aking natanggap. Tatalikuran ko na ang anumang kasalanan at lahat ng aking mga nakaraan at harapin ko ang bagong buhay kay Kristo Jesus. Alright, kung yan po ay pinanalangin nyo, guide lamang po yun. Alright, at kung yan ay sincere na ating ipapanalangin sa ating mga puso, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Amen. God bless you. At shout out sa mga kasama natin na nagbo-broadcast din. Tulad nito, welcome ulit. Ito ang True Media, okay? Broadcast in partnership with Kingdom Builders Ministry. Alright, brought to you by Christ Our Life Ministries. Yan po ang ating church right dito po sa Santa Barbara, together with the Christian Church of the Philippines. Okay, in partnership with Super Rich God ni kapatid na Pastor Carding Show. Alright. Muli, pakinggan natin ang kanyang mga awit. Bumubuhos ang pagpapala sa mga taong kinikilala ang kanyang pagkapanginoon. Ang biyayang umaalon, maagos tumataas ang baha ng pagpapala, walang humpay, tuloy-tuloy, saganay atin ng salukin. Hallelujah, Hallelujah, umaapaw, dumadaloy ang tsunami na tuloy-tuloy, hindi mapipigilan. Sa puso ay natutuwa, biyaya kong tinataglay, inihandang piging noon, paman sadyang ibinigay.